Pax Silica. Let's talk about Pax Silica. Tapos yung iba dyan sinusuportahan yung Pax Silica. Nang mas magrereklamo kayo sa tubig pagdating ng Pax Silica sa Pilipinas. Mauubos na daw ang tubig sa Pilipinas dahil sa Pax Silica. Dahil daw sa laki nito, magkakasya daw ang 444 Philippine Arena sa lupang tatayuan nito. Ano nga ba ang Pax Silica? At bakit kailangan kang maging aware dito bago maging huli ang lahat? Ano ba itong Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang dambuhalang project ng 14 countries sa pangunguna ng Amerika. Bakit daw itatayo ito? Para gumawa ng maraming computer chips, AI, data centers, at iba pang makabagong technology. Sumali ang Pilipinas noong April 16, 2026. Salamat Salamat kay Marilu Laksamana tsaka kay Windy. Windy, salamat sa iyo ha. Always watching si Windy. Maraming salamat. At ang unang malaking project ay planong itayo sa New Clark City, Tarlac. Hindi lang ito isang malaking computer building ha, isang syudad ito. Ang lupang inilaan para sa Pax Silica ay 1,619 hectares. Okay, para ma-imagine mo kung gaano kalaki yan, think of a basketball court. Alam mo bang magkakasya na sa Pax Silica ang 38,500 na basketball courts? Ganyan siya kalaki. Kasya na din dito ang isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas, ang Mall of Asia. Pero imo-multiply mo sa 101. Ganyan kalawak ang lupa niya. Maliban sa kakainin nitong malawak na lupain, lalamon din ito ng napakaraming tubig. Tubig Yan na ini Malaking lupa, okay man lang, madidevelop, pero yun na nga, yung resources na kukunin nito sa atin, baka hindi natin kayang i-sustain. Hirap na nga mga Pilipino eh. Sa tubig na malinis, sa kuryente, putang ina niyan, tapos may ganito pa. So kayo na bahala humusga kung sa tingin ba ninyo makakabuti ito sa atin. Pero alam nyo ang mahirap kasi dito, kapag ka pumasok ang gobyernong magnanakaw sa isang deal, alam natin na putsang ina sila lang makikinabang dyan. Oo, kung siguro itong deal na ito pumasok sa maayos na administrasyon, baka magandang idudulot nito sa atin. Pero putragis yan. Sa administrasyon ng mga adik, sa administrasyon ng mga magnanakaw, na pirmahan itong deal na ito, sigurado, nakawan to. O ubusan ng lahi na naman ito. inom mo at maaaring maging numero unong kaagaw mo sa fresh water. Wait muna, paano nangyari yun? Eh di ba puro computers naman yung nasa loob niyan? Well, ganito kasi yan. Ang malalaking data center ay puno ng computers na tumatakbo ng 24/7. At dahil sobrang init ng mga machines, kailangan silang palamigin gamit ang tubig. Ang isang malaking hyperscale data center ay maaaring gumamit ng hanggang 5 million gallons ng tubig kada araw. Katumbas na yan ng 19 million na litro ng tubig. Uulitin ko po, araw-araw yan. Meanwhile, sabi naman ng gobyerno, sapat daw ang tubig. Pero sa totoo lang, hindi words of assurance ang kailangan natin. We need actual numbers. Saan nyo kukunin ang tubig? Ilang milyon kada araw? Ilang porsyento ang i-recycle? At anong mangyayari kapag nagtagtuyo? Dito papasok yung mga sinasabi ng mga tao na sabi ko sa inyo, ito talagang si Recto tsaka to si Bongbong. Gusto talaga nito magunaw ang Pilipinas eh. Gusto talaga nila sirain yung Pilipinas, wala nang matira para sa mga susunod na henerasyon natin eh. Yan yung sinasabi ni Basti kanina eh. Meron akong mga anak, sabi niya. Meron kayong mga anak, meron kayong mga apo. Ano na lang ang mamanahin ng mga kabataan sa pagtanda nila kung putang ina ngayon pa lang sinisira na ng mga tarantado sa Pilipinas, yung Pilipinas. Walang hiya na yan. Uubusin talaga lahi natin ng mga putang ina nito. Hindi lang pera natin ang uubusin, mantakin mo pati minerals. Hindi lang pera ng taong bayan ang uubusin ng mga hayop, pati lupa, tubig, kuryente, minerals. Poking ina ninyo, hindi kayo nagsasawa. Alam nyo, ito lang talaga ang tanong dyan eh. Tang ina ninyo, sa dami ng pera ninyo, hindi nyo madadala lahat sa impyerno yan. Putang ina nyo, ba't hindi pa kayo mapagod? Hindi kayo mapagod mag-ano? Hindi kayo mapagod kumuha ng pera. Putang ina nyo, hindi na nga kasya sa bangko. Yung mga pera ninyo, hindi nyo na nga alam kung paano nyo gagasasin yan. Putang ina ninyo. Wala namang mga anak yung anak nyo. O halimbawa na lang, ito si Bongbong. Yung mga anak niyan, wala namang mga anak. O, putya, mayaman naman na sila. Saan nila gagamitin yung sobrang pera? Imagine ninyo, ano lang ba kailangan natin gawin sa isang araw? Kumain 3 beses ang araw, gawin mo na 5 beses ang araw. Kahit kumain sila ng 1,000 beses ang araw, di na sila maghihirap. Ano makakainin nila? Ginto? Kakain ka ng steak, pinakamasarap na kakainin mo, steak. Ilan man steak kaya mo ubusin sa isang kainan? Di ka naman makaubos sa 1 kilo steak sa isang kainan. Iilaman lang sila sa pamilya, putang ina niyan. Sobrang dami ng pera na kinukuha nila. Hindi kayo nabubusog. Walang hiya kayo. Sasakyan, nasa inyo na lahat ng sasakyan. May mga sports car kayo, helicopter, meron kayong mga eroplano. Putang ina niyan. Anong sasakyan pang gusto nyong bilhin? Yung papunta ng buwan? Hayop, lahat na ng gusto nyong hayop, maalagaan nyo sa dami ng pera nyo. Putya, ba't hindi kayo napapagod?
Di ba? Bahay ninyo ang lalaki na. Putang ina ninyo, hindi na nga kayo nagkikita. Sa sobrang laki ng mga bahay nyo, naliligaw na pati yung mga katulong ninyo. Hindi kayo nagsasawa. Konti man lang ang kailangan natin sa buhay. Ilan lang importante, makakain ka, may trabaho ka, mapag-aral mo yung pamilya mo, may bahay ka. Tapos kahit papaano, nakakabili ka ng maayos na damit. Putsang ina niyan, saan nyo gagastusin lahat yung dami ng pera na yan? Hindi nyo yung kayang ubusin sa isang lifetime ninyo. Huminto naman na kayo. Ibigay nyo naman na yung papanalunin nyo naman yung mga tao. Walang yan. Gusto nyo yatang bilhin yung gusto nyo yatang bilhin yung impyerno talaga eh. Tanga, kahit makuha nyo yung pera ng buong mundo, hindi yan uubra sa impyerno. Walang bangko doon eh. Ang ina ninyo, mga hayop kayo talaga. Hindi kayo humihinto sa kaputang inahan nyo, mga bisit kayo eh. Hindi naman mauubos ang tubig. Nag-i-evaporate lang, tapos uulan ulit. Okay, para clear lang ha, totoo na umiikot ang tubig sa water cycle. Pero hindi ibig sabihin na unlimited ang fresh water. Kapag nag-evaporate ang tubig sa data center, hindi siguradong babalik agad iyon sa Clark. Pwede itong umulan sa dagat, sa ibang bansa, o sa lugar na hindi naman natin mapagkukunan ng inuming tubig. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mawawala bang tubig sa mundo? Dapat ang itanong mo, may sapat pa bang malinis na tubig dito kapag kailangan na ito ng mga tao? Dahil ang fresh water na madaling makuha ay limitado. At habang tumataas ang demand, tumataas din ang panganib ng water shortage. Maliban sa tubig, magiging kaagaw na din natin ang pack silica pagdating sa kuryente. Hindi lang kasi tubig ang kailangan ng data centers. Napakalakas din nilang kumonsumo ng kuryente. In fact, sa bansang Ireland, umabot sa 22% ng buong metered electricity consumption ng bansa nila ang ginamit ng data centers ng 2024. Mas malaki pa yon kaysa sa konsumo ng lahat ng urban household nila na nasa 18% lang. Ngayon, isipin mo mangyayari ito sa Pilipinas. Di ba napakamahal na ng kuryente ngayon? Tapos magdadagdag pa tayo ng napakalaking tech zone na kailangan may kuryente 24 hours a day, 7 days a week. Kaya dapat malinaw, saan manggagaling ang power? Renewable ba yung gagamitin nila? Ay sarili ba silang planta? At sino ang magbabayad sa kailang grid upgrades? Baka mamaya silang gagamit. Pero tayong mga consumers na naman ang sasalo ng gastos. Ang isa pang importanteng tanong, bakit kailangang maging concern ka sa pack silica? Well, may direktang epekto ito sa'yo. In fact, sa ibang bansa, hindi na sila nagpapetiks-petiks pagdating sa mga data centers. Example yung sa Chile, alam mo bang kinailangang baguhin ng Google ang data center nila doon dahil masyadong maraming tubig ang gagamitin, nakakaranas sila ng tagtuyot doon. Sa Netherlands naman, nilimitahan nila ang malalaking data centers dahil kulang na ng lupa at kuryente. Take note ang mga bansang Imagine niyo yung mga bansa na yan, Netherlands, ang lamig dyan. O yung ibang mga bansa na yan, malalamig dyan. Dito, ang init dito. So, gaano kalaking kuryente ang gagamitin mo para i-air condition etong mga equipment na ito at the same time yung tubig na gagamitin. Parang kotse yan, di ba yung radiator? O kala ninyo yung mga ganyan computer, di gumagamit yan ng mga cooling system. Matitinding cooling system dahil high performance yung mga yan. Mainit yan, mas mainit pa sa makina ng kotse yan. Kung yung kotse ninyo kailangan ng coolant, di ba, na umiikot, puta, ito ganun. Fresh water ang kailangan ito. Buti sana kung tubig dagat, pwede gamitin dito. Hindi eh. Mahirap ito. O uubusin talaga ang resources natin. Nako po. O baka lang hindi niyo naintindihan doon sa mga hindi technical na mga tao. Pero may maganda rin itong may dudulot. Pero parang mas maraming delikadong may dudulot ito sa atin. At saka, ang nakakatakot nga nito, kapag ang nakipag-deal, gobyernong kawatan, alam natin na puro pahirap lang sa taong bayan yan eh. banggit ko, hindi sila kontra sa technology. Nag-ingat lang sila bago pumayag. Ganon din dapat tayo, hindi basta oo ng oo. Now, to be fair, meron bang positive side ang pack silica? Well, meron naman. Gaya ng maraming construction jobs, tapos pagkakataong magkaroon tayo ng mas malaking papel sa global AI at semiconductor industry. Pero dapat itanong natin, ilan ang permanenteng trabaho na mapoprovide nito? Tapos, ilan ang mapupunta sa mga Pilipino? And of course, magkano ang sahod? Hindi sapat ang maraming trabaho kung kapalit nito ay tubig, lupa at kalikasan. Linawin ko lang hindi masama ang development at hindi masama ang pagnanais na gawing technology hub ang Pilipinas. Pero delikado ang isang dambuhalang project kapag ang nakasalalay na ay mga basic needs nating mga Pilipino gaya ng inuming tubig at kuryente. All because of AI. Never siyang magiging worth it. Kaya ang dapat na maging panawagan natin, ilabas ang buong plano ng pack silica bago pirmahan. Ikaw, sa tingin mo, Yun. Ilabas bago pirmahan yung hayop na yan. Diyos ko po. Hi. Eto, ang Bayang Pilipinas. Happy? Happy ba kayo? Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babana.